Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Rodel, isa sa mga worker dito po sa simbahan. At tayo po ay dadako na po sa pagdating sa pag-uusapan natin. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Amen po. Sino dito ang ready na? Amen. Sige po, pakialog po ang katabi. Sa mo, gumising ka ngayong umaga. Ayan, gising na. Amen. Tayo po ay nasa pang-10 series na ng ating team, Salungat sa Daloy. At last Sunday din po ating tinalakay at pinag-usapan. Grabe, shiner sa atin ang ating senior pastor ang tungkol sa hypocrisy that deals about unmasking hypocrisy. Sunod dito, marami na siyang hinubad sa harap ng Panginoon. Amen. Mas malakas na, amen. Hallelujah! At sabay-sabay tayo natututo doon. Amen po ba? At purihin ang Panginoon dahil tayo po ay talagang tinatamaan ng Word of God at patuloy na natututo. Kaya naman pakisabi sa katabi mo, sasalungat pa tayo sa daloy. Sabay-sabay, in 3, 2, 1. Amen. Sabi mo, ikaw ang aking kasalungat. Ha? Ano yung kasalungat? At ngayong araw naman po ay ating pag-uusapan ang topic, grabe, na habang inaaral ko po ito, grabe ang message ni Lord para sa ating lahat. Grabe, ibibigay ni Lord ang reassurance ngayong umaga. Dahil ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi ang hindi pag-aalala o sa English ay do not worry. Wow, praise the Lord. Isa po ito sa mga tinuro ni Jesus sa kanyang Sermon on the Mount. At ang ating objective ngayong umaga, syempre, matuto tayong magtiwala ng lubusan sa Diyos at hindi mag-alala. Sino yung gusto ng ganon, hindi na siya nag-aalala. Amen. Sunod maunawaan at pahalagahan kung gaano tayo kamahal ni Lord. Pakitignan uli yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka ni Lord. Amen. Magkaroon tayo ng pusong inuuna ang Diyos at higit sa lahat. Kaya naman, sa mga handa na ang puso at isipan, sabay-sabay po tayong muling tumayo at manalangin. Tayo po tayong lahat, let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord, Panginoon. Lord, iniimbitahan namin ng Lord ang inyong presensya ngayong umaga at ang banal na spirito na malayang kumilas, Panginoon. Hindi lang sa 4 na sulok ng simbahan mo, Panginoon, pero maging sa puso naming lahat. Oh Lord, we come here, God, dala-dala, Panginoon, ang mga bigat sa puso namin. Lord, dumating kami dito, walang sariling agenda, kundi sa iyo lang, makikinig lang kami sa iyo. Kaya Lord, dalangin ko, Panginoon, anuman ang balakid, Lord, na ginagawa ng kaaway para hindi namin ma-receive ang makapangyarihan mong salita. Right now, Lord, ibinababa namin lahat sa iyo. Sinusuway namin ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Panginoon, buksan mo ang aming tenga, ang aming mata, ang aming puso, maging ang aming isipan. Dahil, Lord, hindi mo lang kami bubusugin, pero Lord, itatama mo din kami. Maraming salamat, Lord. O Diyos, ikaw na malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Samahan niyo kami, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bigsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayong umupo. Mababasa po natin in Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Sabi dyan, unahin muna natin sa English. Sabi dyan, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or what your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. And if that is how God clothes the grass of the fields, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans runs after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow,
for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sa Tagalog, sabi, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-aalala tungkol sa inyong buhay. Kung ano inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tignan niyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng higit isang saglit sa pamagitan ng pag-aalala? Bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tignan nyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, nabuhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-aalala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ay pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ngunit alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan nyo. Ang mga bagay na ito, kaya unahin nyong mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat na pangailangan nyo. Kaya huwag kayong mag-aalala tungkol sa kinabukasan. Dahil ang kambukas ay may sarili ng alalahanin, sapat na ang alalahanin dumarating sa bawat araw. Tingnan po natin muna ang background. Bakit ito tinuro ni Jesus sa Sermon of the Mount? Ano ang nakita niya sa panahon na ito? Alam niyo po ba na mayroong historical at cultural background ang topic na ito? Una, next slide. Una, kung bakit tinuro ito ni Jesus sa mga tao na yun, kasi meron silang kinahaharap na economic struggles. Maraming mga Hudyo sa panahon na yon ang nasa ilalim ng Roman Empire. At grabe ang tax burden sa kanila, kaya karamihan sa kanila araw-araw nagtatrabaho para lang may makain. Para lang magbayad ng tax. Gaya ni Peter, ni James at John, ang mga mangingisda, they're working just to survive every day. At sa panahon na yon, hindi predictable kung maganda ang ani. Hindi predictable kung maganda ang panahon. Maski ang politika sa panahon nila, grabe ang kanilang pag-aalala. Question, sa bansang Pilipinas ba pinagdadaanan natin ang economic struggles? Sino dito nakabili na ng 20 kilo na bigas? Ay, di ba? Ang hirap ng ano ngayon ng talagang mag-aalala ka. Tumataas ang bilihin. Dinadagdagan ng buwis. Grabe. Pero mababa pa rin ang sahod. Sino ang hindi mag-aalala? Hindi din predictable kung sa susunod na panahon, bukas o makalawa, may trabaho pa kaya. Kaya grabe, kung sa panahon na yan, may economic struggle sila, normal sa kanilang mag-alala. Same with us. Normal din pala sa atin ngayon ang mag-alala. Another background is religious pressure. Pag sinabi po natin religious pressure, may mga Pharisees, may mga teachers of the law. Grabe ang focus nila sa legalism. Ibig sabihin ng legalism, yung panlabas na pansunod, grabe, tinitignan nila ang mga tao na kailangan sundin nyo ito, dapat ganito kayo. At yung mga tao na ito, kapag hindi nila iyon na-meet, grabe nag-aalala sila, okay pa kaya ako kay Lord? Tanggap pa kaya ako ni Lord? Sa panahon kaya natin, may religious pressure pa din kaya. Kaya nang dumating ang Panginoong Jesus at nagturo ang kanyang message, iba, grabe sabi ni Lord, ang Diyos Ama na mapagmahal. Si Lord, hindi lang siya nagbibigay ng gawin mo to. Ito ang dapat mong gawin. Si Lord, pinapakita niya na meron siyang personal na malasakit sa atin. Mamaya binasa natin kanina sa verses, yung mga ibon, yung mga bulaklak, grabe, pinapakita ni Lord na meron siyang malasakit sa atin. And again, church, hindi ito nalalayo sa current situation natin ngayon. May mga alalahanin din tayo sa buhay. Amen po. Sino dito nag-aalala? Wala pong nag-aalala?
Nag-aalala tayo, hindi ba? Punong-puno ang ating isipan ng mga alalahanin sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa personal na buhay. Some of us here, sinusubukan lang nating makasurvive sa bawat araw, linggo, buwan, at taon na dumarating. Kaya nga tayo din, napapatanong din tayo ng mga tanong na, may pagkain kaya ako mamaya? O baka mamaya nasa isip, ano kaya ang uulamin ko mamayang tanghalian? Ganun na tanong. Pero may mga tanong pa kayo na, ano kaya, may maisusuot pa kaya kami sa susunod na linggo? May budget pa ba ako sa susunod? Ang tagal pa ng sahod. Diba? Wala nang sahod na hinihintay. May mga estudyante nagtatanong, may tuition fee pa ba ako? May pambayad pa ba ako sa tuition fee? At yung mga tanong na yan na binasa natin kanina, hindi yun hypothetical. Hindi yun hahanapin mo pa yung meaning. Hindi. Totoo talagang nangyayari yun. Legit na nangyayari yun sa buhay natin hanggang ngayon. Napapatanong tayo, paano na? Kaya nga, tignan pa natin maigi. Alam niyo po ba na ang Greek word ng salitang anxiety or worry, ay ang ginamit po dyan is merimnao. Sabay-sabay basahin. Merimnao. In 3, 2, 1. Ang meaning po niyan is to be anxious, worried, or overly concerned. Amen. Literal means to be pulled apart or divided in mind. Ang ibig sabihin nito, ang pagkakaroon ng magulong isipan o na alalahanin ay pagkakaroon ng nahahating atensyon. Pag nag-aalala ka, iniisip mo yung bagay na to, na ganito, habang may ginagawa ka ngayon. Kaya nga in the biblical context, ang worry or yung anxiety ay hindi lang stress na pinagdadaanan ng tao. Pero ang worry at ang stress po ay pagkakaroon ng divided heart na nade-distract ka na magtiwala sa Panginoon kasi may alalahanin ka. Sino dito na-experience niya na yun? Okay ka naman sa church. Lagi kang umaatin sa simbahan, sa live group. Pero grabe, naiisip mo pa din ang mag-alala. Dahil sa alalahanin, nagkakaroon ka ng divided heart na dapat para kay Lord lang. Ang kaso iniisip natin ang mga susunod na panahon. Ano ang kakainin ko? Ano ang susuot? Anong pangailangan ng pamilya ko? Kaya tignan natin maigi. Para magkaroon ng mas malinaw pang pag-aaral, tignan natin ang maigi. Ang mga epekto o dulot ng pag-aalala. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. Handa na tayo. Point number 1, ang epekto o dulot ng pag-aalala, number 1, ibinabaling nito ang buhay sa makamundong bagay at hindi sa Diyos. Gabi pag nag-aalala ka, sabi dyan, ibinabaling nito ang buhay mo sa makamundong bagay, imbis sa Diyos. Sabi sa verse 25, sabi dyan, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-aalala tungkol sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, iinumin at susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Grabe, ang pag-aalala daw po ay nakaka-apekto sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon Diyos. Na ibinabaling ng worry ang buhay natin sa mga makamundong bagay. Ano yung mga makamundong bagay na yan? Yung mga bagay na pangailangan ng tao. Gaya ng pagkain, ng inumin, ng susuotin, at iba pang basic needs. Kailangan naman natin yon. Amen po ba? Pero pag tinignan pa nating maigi, ang mga audience, ang mga tao na kausap ng Panginoong Hesus sa panahon na yon, ay mga taong nakasaksi ng miracle na ginawa ni Jesus. Nakaranas ng pagpapagaling at mismo na-encounter nila si Jesus. Sila ay hindi naiiba sa atin ngayon. Sino dito naka-experience ng miracle ni Lord? Taas ang kamay. Sino dito naka-experience ng answered prayers kay Lord? Taas ang kamay. Sino dito nakaranas ng healing power mula sa Panginoon? Hindi ba't pare-parehas lang din tayo, pero ang mga tao na yon, kilala ni Lord, may mga alalahanin. At gaya mo rin, gaya ko rin,
nag-aalala din tayo sa buhay at alam yun ni Lord. At ang mga worries na yan, ang makapag-out of focus sa atin kay Lord. Bigay ako example. Halimbawa, may schedule ng life group, may schedule ng Sunday service na dapat pupuntahan mo. Ang kaso, hindi ka na tumuloy, hindi ka na lang pumunta. Ang dahilan, dahil sa worries. Sabi mo, hindi na ako muna atin ng life group, hindi muna ako atin ng Sunday service. Kailangan ko mag-overtime. Kailangan kong kumayod. Kasi baka bukas wala na akong kainin. Baka sa susunod na linggo wala na kaming gastusin. Kaya hindi ka na lang a-attend sa life group o kaya sa Sunday service. Nagkakaroon ng divided heart. Nagkakaroon ng pagbaling sa mga makamundong bagay na dapat kay Lord ka lang nakatuon. O kaya naman, nasa church ka na, umatin ka na, nagtaas ka na ng kamay. Hallelujah, Lord, we worship you. Nag-worship ka na. O kaya nasa life group ka na, grabe, tuwang-tuwa ka. Pero sa kalagitnaan ng pagpupuri mo sa Panginoon, sa kalagitnaan ng discussion ng iyong leader, biglang pumasok yung alalahanin. Bukas, may due date ka nang paparating. Paparating na ang bayarin sa bahay. Andyan na yung mga bills. Paano na kaya yun? Again, nade-divide. Tinutuon sa mga material, sa mga makamundong bagay. Hindi ba't nade-divide ng worry ang isipan natin? Nakaka-distract ng focus. Imbis na kay Lord ang focus, nasa alalahanin na tuloy ang focus. Alam niyo po ba, napakagandang isipin na tayo ay nilikha ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng buhay. Gaya ng ating mga magulang. Sino dito may mga magulang? Lahat tayo may mga magulang. Nung pinanganak tayo ng mga magulang natin, pinabayaan ba nila tayo? Tinutustusan tayo, pinapalaki, inaalagaan. Hindi nila hinangad na pabayaan, ganun din si Lord. Akala ba natin pababayaan tayo ng Diyos? Hindi hahayaan ni Lord na pabayaan tayo. Ang problema, nahahati lang ang ating isipan sa Kanya at sa mga makamundong bagay. Pero dito na ilalahad din, no? Na dahil sa sobrang tindi na nagagawa ng pag-aalala o ng worries, imbes na kay Lord tayo nakatuon, sa Diyos na nagpo-provide, sa Diyos na nag-aalaga, sa Diyos na hindi nagpapabaya, sa Diyos na hindi nang iiwan sa kanyang mga anak. Ang problema, nakafocus tayo doon sa paano ang mga susunod kong mga pangangailangan. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4, sabi diyan, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon nyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay at ang buhay nyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay nyo. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Kaya naman pakisabi sa sarili mo, wag na sa katabi mo, kaya mo sa sarili mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi ka pababayaan ni Lord. Kung ang una ay binabaling nito ang buhay sa mga mundong bagay at hindi sa Diyos. Pangalawa, grabe, hindi din to. Pangalawa, ipinapakita nito na hindi natin lubos na nauunawaan ang ating halaga sa Panginoon. Ulitin ko lang, kapag nag-aalala ka daw, kapag dumaraan ka sa worry, anxiety, ipinapakita nito na hindi natin lubos na nauunawaan na ang ating halaga sa Panginoon. Kasi sabi sa verse 26 at 30, mahaba-haba po ito, sabi diyan, tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, pero pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamagitan ng pag-aalala? Verse 28,
At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tignan ninyo, mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi, ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon na hindi nakapagsuot ng damit na damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Verse 30, kung dinadamitan ng Diyos nang ganito ang mga damo sa parang nabuhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin kayo pa kaya. Pansinin po natin ang illustration dito ni Lord. Mamaya pa bro, yan. Mamaya pa. Pansinin natin ang illustration dito ni Lord. Una yung ibon. Ang sabi doon, ano daw yung ginagawa ng ibon? Hindi sila nagtatanim. Hindi sila nag-aani. O nag-iipon ng pagkain sa bodega. So alam ng mga ibon na magpo-provide ang Panginoon sa kanila. So pwede nating maisip agad, alright, hindi na po ako mag-aalala, magpo-provide naman pala si Lord. So hindi na po ako magtatrabaho. Hindi na po ako papasok sa school at magre-review para sa paparating na examination. Grabe. Aba, hindi na ako papasok bukas, Lunes pa naman bukas. Hindi muna ako papasok sa school. Sabi, ipaprovide naman pala ni Lord. Take note po, church. Yes, ang mga ibon ay hindi po nag-aalala, pero nagtatrabaho po sila. Naghahanap sila ng mga makakain. Ang mga ibon ay hindi lang nakaupo sa sanga na nakabukas ang bibig, expecting na Lord, may ibibigay ka ba, Lord? Hindi ganoon ang mga ibon. Naghahanap sila ng pagkain. Tingnan mo yung katabi mo. Grabe, sabi ng katabi mo, sayang. Hindi na sana ako papasok bukas. Monday pa naman bukas. Hindi na muna ako papasok. Diba? Pero ang ganda ng illustration na to kasi nakakakain ang mga ibon dahil available sa paligid nila yung pagkain. At mismong si Lord ang nag-create ng mga pagkain na yun para sa kanila. Same with us. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng opportunity magtrabaho. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng opportunity to earn money. Si Lord ang nagbibigay ng isang pribilehiyong makapag-aral ka at makapagtapos. Kaya we should not worry and let's take the opportunity. Amen? O wag mo na tingnan ng katabi, magtatrabaho na daw siya. Papasok na daw siya bukas. Another illustration dito, sige, yan na natin, yung halaman, no? Na tumutubo sa parang. Sa ibang translation po, iyon po ay lilies. Okay? Sino po nakakita sa inyo sa personal ng lilies? Ito po ang picture. Ano pong masasabi niyo sa bulaklak na yan? Maganda. Tama? O mga dads, tingin ka sa asawa mo, maganda din ang asawa mo. Amen? Di ba? Ang illustration na yan ay nagpapakita kung paanong nagbibigay si Lord ng pangailangan kahit sa mga halaman sa parang. Eto, this time, ang mga halaman walang ginagawa, pero ang ganda pa rin nila. Kung ang ibon ay tungkol sa pagkain, ang mga halaman ay tungkol naman po sa pananamit. The lilies serve as an example to counter human worry about material things. Kanina sa pagkain, pero this time, the material thing. Ibinigay ni Jesus ang illustration tungkol sa lilies kasi sabi ni Lord, masyado na ata kayo nakafocus sa material things, sa material needs ninyo. Kasi sabi doon, kahit nga si Haring Solomon, sino dito kilala si Haring Solomon? Nakatira siya doon sa St. Jude ng Concepcion. Iba pala. Kapit-bahay daw kasi ni Kuya Ron eh. Sino daw si Haring Solomon? Si Haring Solomon po ay mayaman, tanyag na hari. Pero sabi doon ni Lord, hindi pa siya nakapagsuot ng kasing ganda ng sa lilies. So ang illustration na yan ay paanyaya din sa atin na mabuhay lang tayo ng simple at may tiwala sa Diyos. Pag sinabing mabuhay ng simple at may tiwala sa Diyos, this is what we call faith-filled life. Yung buhay mo ng punong-puno ng pananampalataya sa Panginoon at hindi sa material thing. Tayo kasi mga tao, sobra po yung worries natin o pag-aalala sa mga material things dito sa mundo. Amen? Gusto laging bago yung gamit, bago yung gadget, at iba pang mga bago. Kung ano yung trend,
dapat meron din siya. Kasi sa panahon po natin, no, sa mundong to, may tinatawag na fear of missing out. Diba? Ang tawag dyan ng mga Gen Z. Gen Z ba yan? FOMO. Yan. Sa mga dads, sa mga sabi, fear of missing out. Gusto lagi nakasabay sa uso. Kaya nga mapapansin nyo, buti pa sa trend ng bagong dance step sa TikTok, kabisado at nakikisabay pa. Pero sa trend ng church, pagdating sa pagpipray at pagbabasa ng Bible, na pag-iiwanan na. Grabe naman. Mas updated pa sa current trending at issue sa Facebook, pero sa devotion, last year pa. Aray ko. Ang ating kasagutan ay... Yeah. Pero on the serious note, ang ganitong effect ay nagha-highlight na hindi nating lubusang nauunawaan ang halaga natin kay Lord. Kasi sabi doon ni Lord, hindi ba't mas mahalaga kayo sa mga ibon? Kung si Lord dinadamitan niyang mga halaman, ikaw pa kaya? Sabi ni Lord. Dahil kung naiintindihan natin at nauunawaan ng lubos kung gaano tayo kahalaga kay Lord, hindi ka basta-basta magpapadala sa alalahanin na yan. Dadaan lang yan sa isipan. Pero hindi natin nahayaan magdulot ito ng pagdududa mo kay Lord. Ang pag-aalala, yes, inevitable. Pero dyan din dapat i-highlight na hindi, mas magtitiwala ako kay Lord. Church, you are far more valuable than birds and flowers. Dahil anak ka ni Lord. Na mismo si Lord ang lumikha sa atin. Fearfully and wonderfully made pa nga. O, tignan mo yung katabi mo. Fearfully, wonderfully made yan, nagawa ni Lord. Amen? Na ang halaga ng isang tulad mo ay buhay ng isang tao din na namatay para maligtas ka. At yun ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Kung ang bugtong na anak ng Panginoon ay hindi niya ipinagkait sa atin, dahil sobrang mahal tayo ng Panginoon, hindi niya ipinagkait si Jesus, pagkain at isusuot mo pa kayang ipagdadamot ni Lord? Huwag tayong mag-alala. Dahil ang mga nag-aalala ay lumalabas na hindi nananampalataya sa Panginoon. Lumalabas na hindi kilala ang Diyos bilang Diyos Ama. On the same note, sabi niya ng pag-aalala ay hindi nakakahaba ng buhay. Pero ipinapaiklipan nito ang buhay natin. Kaya pansinin niyo yung mga taong nag-aalala, yung mga taong nai-stress, nade-depress, may anxiety, sila yung madaling dapuan ng sakit. Sila yung nakakaranas ng, okay naman sila ng nakaraang taon, pero ngayon grabe. Dahil sa dami ng alalahanin, no? Dinapuan ng sakit, umikli ang buhay. Kaya dapat hindi mo hinahayaan na ang alalahanin na yan, hindi mo makita ang halaga mo sa Panginoon. Pero kung magkaganon, lalabas din na hindi mo lang nakikita yung value mo kay Lord, pero number 3, lalabas din at isisiwalat nito ang pagkakaroon natin ng maliit na pananampalataya sa Panginoon. Sa verse 30 sabi, kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga tao sa parang, na buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya, grabe, sampal ito, wake up call ito kay Lord. Sinasabi sa atin ni Lord, ang liit naman ang pananampalataya mo. Ang pagkakaroon ng worries, ng alalahanin ay pagpapakita ng, grabe, ang liit ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi yung mga illustration kanina na binigay ni Jesus ay isang patunay na si Lord ay willing mag-provide. Capable mag-provide si Lord ng mga pangailangan. The only problem is that nagdududa kasi tayo. Ang tagal mo na sa church. Nagdududa ka pa din kung iingatan ka ba ni Lord sa susunod na buwan. Ang tagal mo na sa church, naglilingkod ka na sa Panginoon, pero grabe yung mga alalahanin mo pa din ang naha-highlight. Hindi ang pananampalataya mo sa Panginoon.
Isipin nyo, ikaw, anak ka ng nanay at tatay mo. Pinanganak ka sa mundo, tas iniwang ka lang, hindi ka masasaktan. Pinabayaan ka eh. Pero walang ganun. Kung meron mang ganun, ewan ko na lang talaga, siguro sobrang samahan nila. Pero nanay at tatay mo, no? May anak at ikaw yan, pinapakain ka nila. Binibihisan, inaaruga. Bakit? Mahal ka nila. Same kay Lord, anak ka ni Lord. Nakakayang isipin si Lord, kayang damitan ng mga halaman, kayang pakainin ng mga ibon, pero ikaw na nilikha niya, hindi ka niya iingatan. Amen. Andyan pa po ba kayo? Amen. Again, 3 bagay, mga epekto o dulot ng pag-aalala. Unang, ibinabaling nito ang buhay sa mga makabundong bagay at hindi sa Diyos. Pangalawa, ipinapakita nito na hindi natin lubos na naunawaan ang ating halaga sa Panginoon. At number 3, isinisiwalat nito ang pagkakaroon natin ng maliit na pananampalataya sa Panginoon. Church, this is my question. Sino po ang aamin sa oras na ito? Lord, nararanasan ko po yun ngayon. Sino aamin? Lord, may mga alalahanin din po ako. At sobrang dami, Lord. Dami kong mga alalahanin. Sino? Wala po. Close in prayer na po. Hindi ba't may mga alalahanin tayo? Sino gusto ditong gusto niya na paghalingin siya ni Lord sa mga alalahanin na yun? Taas kamay, Lord, gusto ko pong gumaling. Amen. At dahil dyan, no, introduction pa lang, hindi, joke lang. Dahil dyan, next, tingnan natin, the cure for worry. The cure for worry. Be ready, kapatid, kapag gagalingin ka ng Panginoon. Kung gusto mong gumaling, sabi ang unang utos ni Lord. Number 1, sabi diyan, trust in the Lord. Trust in the Lord. Sabi sa verse 31 to 32, sabi diyan, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans ran after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Church, magtiwala tayo sa Panginoon. Sa kabila ng mga alalahanin natin, na iba't iba, alalahanin sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa kinabukasan. No? Hindi pa man malinaw sa atin ang mga hinaharap. O ano man ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Kung ano ang magiging kalagayan mo bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na taon, sabi ni Lord, basta magtiwala ka lang sa akin. At sapat na yon. Sabi ni Lord, sapat na yon. Dahil mas alam ni Lord. Sayang hindi natin alam, kaya tayo nag-aalala eh. Pero kasi alam ni Lord. At hindi natin kapareho ng pag-iisip si Lord. Question. Naniniwala at nananampalataya ka ba kay Lord? Then trust in the Lord. Aalisin, paggagalingin ang pananampalataya mo sa Panginoon ang mga alalahanin mo sa iyong buhay. Naalala ko po, nung mga nakaraang buwan, siguro beginning of this year, parang bago kami mag-1 year ni Jera, ang kwento ko sa kanya, kasi ko, grabe naman ang mag-1 year pa lang tayo, pero pasabog na agad ang mga challenges sa buhay, buhay may asawa. Grabe. Doon ko napagtanto na grabe pala, no, ang pag nagkaroon ka pala ng pamilya, hindi lang ito bed of roses. Yung masaya lang, okay lang, na may mga pangailang, pero may isang pagsubok kaming pinagdaan ng mag-asawa na grabe, nakita ko kung paano talaga magkaroon ng anxiety ang asawa ko. Talaga, ang iyak niya talaga ay iyak ng isang bata, tapos naisip niya na daw magpakamatay. Purihin ang Panginoon dahil hindi ko sinasabi na hindi ko yung naranasan at siya nakaranas yun. Pero nalulungkot ako bilang asawa niya kasi nakikita ko yung paano siya mag-alala. Pero purihin ang Panginoon, buti na lang, Kristiyano kaming dalawa. At ang sabi ko lang sa kanya, love, malalagpasan din natin to. Kasi nagtitiwala tayo kay Lord. Yung problema na yon, ilang buwan naming tinitiis. Grabe,
may pambayad pa kaya tayo dito? Grabe, late na tayo sa renta natin sa bahay. Wala pa tayong pagkain. Sabi ko sa kanya, magtiwala lang tayo kay Lord. Pag-usapan na nga namin, magtrabaho na lang kaya tayo sa ibang bansa. Yung mga usapan, trabaho tayo sa ibang bansa. Sabi ko sa kanya, hindi ko kaya eh. Gusto mo ikaw na lang. Sabi ko sa kanya, yung kaya hindi ko kaya kasi alam ko na saan ako tinawag ni Lord. At ang pampakalma ko lang sa kanya lagi, magtiwala lang tayo kay Lord kasi hindi tayo pababayaan ni Lord. Anak kasi tayo ni Lord eh, sabi ko sa kanya. At nakita din namin doon na grabe ang kamay ni Lord, purihin ang Panginoon. Sa buwan na to, natapos yung problema na yon. At andito pa din kami. Nakatayo pa din kami dito. Magpupuri sa Panginoon, naglilingkod. Bakit? Ang sagot pala, ang gamot lang pala sa alalahanin ay yung magtiwala sa Diyos. Doon ko nakita, grabe ang ginagawa ng Panginoon. Kaya this is the Lord encouragement for every one of us. Trust in the Lord. Kung ano man yan, malaki man yan o maliit, di natin ipagkukumpara. Basta ang kailangan mo nang gawin today, trust in the Lord. And next, seek the Lord first. Sabi, seek the Lord first. Sabi niya, no, in verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi, matapos kang magtiwala kay Lord, matapos mong pagkatiwalaan si Lord, see to it na isisik mo si Lord. Hindi mo, may problema ka, pero ang iniisip mo, hindi, kaya ko to, magaling ako, marami akong pera, kaya ko to, masusolusyon. Hindi, Kristiyano kaya anak ka ni Lord eh. Dapat ang una mong respond, nag-trust ka kay Lord, pangalawa, dapat sinisik mo na siya. Magtiwala ka pa rin kay Lord, at sumunod ka sa pinapagawa sa iyo ni Lord. Tandaan mo, ibinibigay ni Lord kung ano ang kailangan mo para magampanan mo ang kanyang plano para sa iyo. May mga kasi tayo, desire tayo, gusto ko yumaman, gusto ko makaalis sa hirap na to, gusto ko mawala ang ganito sa pamilya namin, kaya na magtatrabaho ako, gagawin ko lahat ng to. Hindi. Sabi ni Lord, seek Him. Hanapin mo muna si Lord. At kapag nahanap mo si Lord, ang sabi doon, hanapin mo yung kaharian niya at ang katuwiran ng Panginoon. At ang lahat ng pangailangan mo ay ibibigay niya sa iyo. Another thing, pag sinabing seek the Lord first, kasi may mga priority tayo eh. Di ba? May mga, family, mga trabaho, magkaroon ng ganito, ng ganyan. Pag sinabing seek first, akala natin, unahin mo si Lord. Sabi, unahin mo si Lord. So Lord, number one. Pero alam niyo, habang inaaral ko to, iba pala ang sinasabi ni Lord na seek first. Ang sinasabi ni Lord na seek first, hindi mo lang ilalagay si Lord sa priorities mo. Pero ilalagay mo si Lord sa lahat ng ginagawa mo. Halimbawa sa pagtatrabaho, priority mo nga si Lord. Ang problema pag nasa trabaho ka, hindi naman nakikita si Lord o hindi mo naman ginagawa ang bagay na yan para kay Lord. Sa pamilya, gusto mo maging matinong tatay, masipag na nanay. Ang problema pag nasa simbahan ka lang, pero pag nasa bahay, gabi ang galit, gabi ang away. Kung gusto mo talagang isik si Lord, sabi, ipakita mo sa pagiging tatay at nanay mo, nakikita din si Jesus sa buhay mo. That is seek first the kingdom of God. At kapag ginawa mo yung mga bagay na yon, magugulat ka na lang. Ibinibigay na ni Lord ang lahat ng pangailangan mo. Tuloy ko po yung kwento namin ni Jera. Si Jera po kasi ang bida ngayon eh. Si Lord po talaga, joke lang po yun. Sabi namin, ano dapat natin gawin? Malaki to, malaking babayaran natin, gabi yung pagtatrabaho na gagawin natin. Sabi ko sa kanya, hindi, sige, magtiwala tayo kay Lord, pero gawin pa rin natin ang paglilingkod sa Panginoon. Parang above all else,
huwag nating iso-surrender or isa-sacrifice or i-give up ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya gano'n na lang ako sumagot sa kanya na sabi niya, magtrabaho tayo sa ibang bansa. Sabi ko, hindi. Masaya akong naglilingkod sa Panginoon, sabi ko sa kanya. At dahil doon, nakita namin ang kamay talaga ng Panginoon. Grabe ang ginagawa ng Diyos. Sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin, nakikita namin na, ewan ko, na-experience nyo ba to? Yung, basta naglilingkod ka lang kay Lord. Nagpapagamit ka sa Panginoon. At habang nagpapagamit ka sa Panginoon, doon dumarating yung blessing. Doon dumarating yung provisions. Doon dumadating kung saan hindi mo ine-expect kasi nasa utak mo lang maglingkod kay Lord eh. Yun yun. And true enough, grabe nung nakaraan lang, sabi sa akin ni Jera, love, mag-ano kaya tayo, mag-business tayo. Ano ang business natin? Yung kapatid ko kasi may bigasan eh. Ganun yan. Sabi, magbenta daw tayo. Sabi ko, sige, okay lang din naman. Oh. Although yung finances namin, hindi pa rin okay. Pero sige, okay. Umawa ko sa kanya. Tapos, habang sinisimulan namin, habang naglilingkod pa din kay Lord at hindi namin pinapabayaan, grabe ang kilos talaga ng Panginoon. Alam nyo, nagsimula lang kami sa isang orders, 2 orders, yan. Until such time dumami na, umaabot na ng pinakamarami sa isang linggo, yung 9 na 25 kilo, no? Grabe ang dami nun. At ang gamit lang po namin ng e-bike. Pero masaya. Sabi ko sa kanya, grabe, ang galing talaga ni Lord. Si Lord talaga ang nagpo-provide. Ang dami nating alalahanin na nakaraan, pero ngayon natutustusan na. Kaya nga, kung baka nagtataka po kayo sa amin, na talaga ba, nag-worry kayo, hindi nga kayo pumayat eh. Mukha pa din kayong, ay, ano daw? Pero grabe, grace po ito ni Lord sa aming mag-asawa. At naniniwala ako sa ating lahat din. Kaya naman, seek the Lord first. Hindi option ang i-give up mo ang paglilingkod sa Panginoon. Ang pananampalataya mo sa Panginoon. Unahin mo palagi si Lord. Hallelujah. Amen? Hindi lang sa pagtatrabaho, pero sa pag-aaral. Hindi lang sa pag-aaral, pero sa pagiging isang life group leader din, sa pagiging isang lingkod ng Panginoon, gawin mo ang the best mo para sa Panginoon, and the Lord will give you the desires of your heart. Amen? Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sabi diyan, so whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Amen? Gawin mo lahat para kay Lord, para sa kapurihan niya. And all these things will be added to you, kapatid. At kasabay ng pagiging magaling mong lingkod ng Panginoon, makikita mo ang sarili mo, pinapalaya ka mula sa takot na dulot ng pag-aalala. And last but not the least, the cure of worry. Letter C, sabi dyan, or number 3, live one day at a time. Sabi dyan, live one day at a time. Sabi sa verse 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Sabi, each day has enough trouble of its own. O reality check lang po tayo. Ang alalahanin natin ay hindi sa kung anong nangyayari sa araw na to. Pero karamihan ng mga inaalala natin ay tungkol sa mga bagay na wala naman talaga tayong kontrol o yung mga bagay na sa susunod na panahon pa mangyayari. Kaya ang sabi ni Lord, huwag kang masyadong mag-iisip sa kinabukasan mo. Huwag mong unahan si Lord. Ang sabi ni Lord, live one day at a time. Kasi wala kang control doon. Pero may control ka ngayon. And today is a day for us to decide once again. Lord, ngayong araw, di ba sabi nga ng isang patalastas, para kanino ka bumabangon? Bumabangon ka ba para kay Lord? Kung bumabangon ka para kay Lord, sasamahan ka ng Panginoon. Sa kabila ng alalahanin, ng worries mo, andyan ang Diyos, tutulong at iingatan ka. O assessment tayo. Patapos na po ako. Assessment tayo. Alam mo ba na mabuti ang Panginoon? Alam mo ba na hanggang ngayon iniingatan ka ng Diyos? Kasi nandito ka pa din. Kasi kung hindi mo na naiintindihan na sobrang mahal ka ng Diyos, hindi ka magpapatuloy sa pananampalataya mo sa Kanya. Pero burihin ang Panginoon
andito ka pa din. Palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? So again, hallelujah, pinapagaling tayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Sa kabila ng alalahanin na yan, sabi ni Lord, pagkatiwalaan mo lang siya. Hanapin mo siya, unahin mo siya, at mabuhay ka one day at a time. Kaya naman, church, I invite everyone sa mga may alalahanin, sa mga kinabukasan, sa mga susunod na panahon, ang utos ni Lord, sasalungat ka sa daloy ngayon. Ang mundo, punong-puno ng alalahanin. Ang mundo, bibigyan ka ng maraming problema at stress. Pero hindi ka sasabay doon dahil sasabay ka kay Lord. Sasalungat tayo sa mga alalahanin na yan at ang Diyos ang ating kasama. Amen? At dahil dyan, sa mga kapatid ko na nais na makaranas ng kapayapaan sa mga oras na ito, nais makahanap ng kasagutan sa mga oras na ito, iniimbitahan kitang tumayo. Iniimbitahan kita sa mga oras na ito na patuloy mong i-focus ang iyong isipan sa Diyos. Dahil muling magpapakilala ang Panginoon sa iyo sa araw na to. Church, alam niyo po ba kung bakit kakaiba ang Sermon of the Mount ni Jesus tungkol sa do not worry? Kasi kung ipagkukumpara natin sa ibang Sermon on the Mount, karamihan sa Sermon of the Mount ni Jesus ay utos at correction. Pero ang message ni Lord today ay patungkol sa reassurance. Tungkol ito sa kung sino ang Diyos kaysa sa anong dapat mong gawin. Dahil ang mundo ay nag-aalala na talaga. Because worry is universal. Lahat tayo ay nararanasan ito. Hindi lang, ang worry hindi lang habit na kailangan mong ayusin. Hindi po. Ang worry ay isang takot na dapat nating i-address ngayong araw. Saan ka natatakot? Sa kinabukasan mo. Saan ka natatakot? Sa pangailangan mo, sa kakainin mo, sa idadamit mo. Kailangan nating i-address ngayon kasi lumalabas na mukhang wala kang pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi ka kinokondem ng Diyos. Hindi tayo kinokondem ng Diyos. Dahil sa mga oras na ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na muling magtiwala sa Kanya. Muling magpahinga sa tiwala na ibibigay mo sa Diyos. Kaya sa mga oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. Maging honest tayo kay Lord. Pwede mong sabihin lahat ng alalahanin mo. Pwede mong ibuhos lahat ng alalahanin mo sa Panginoon. Dahil naiintindihan ni Lord na nag-aalala ka. Dahil alam ni Lord ang ikabuturan ng puso mo. Grabe ang pag-aalala. Gusto kang bigyan ng kasiguraduhan ng Panginoon. Kargo ka niya. Hawak ng Diyos ang buhay mo, ang pamilya mo, ang pag-aaral mo, ang trabaho mo. Huwag ka nang mag-alala pa. Si Lord ang bahala sa iyo. Magtiwala ka lang ulit, kapatid. Isik mo lang palagi si Lord. Mabuhay ka ngayon. Isipin mo, mabuhay ka ngayon para kay Lord. Buhay ka para sa Panginoon. At patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Come on, church, purihin natin ang Panginoon. Taas natin ang mga kamay natin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Awitan ng Diyos.
Purihin natin ang Diyos. Awitan ang ating Panginoon. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging. Ipakita natin sa pagpupuri na muli tayo nagtitiwala sa Diyos. Ikaw ang aming sandigan, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Minsan pa. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kapatid, inaanyanyahan ka muli ng Panginoon. Bitawan mo na ang mga bagay na hindi mo kontrol at ipagkatiwala mo sa Kanya. Kung papaanong ang mga ibon ay pinapakain ng Diyos at ang mga halaman ay Kanyang binibihisan, hindi ipagdadamot sa iyo ng Diyos ang mga pangailangan mo ngayon, bukas, at sa mga susunod na panahon. Ibigay mo kay Lord lahat, ibuhos mo kay Lord lahat, at si Lord ang bahala sa iyo. At habang inihintay mo ang mga bagay na pangailangan mo sa pang-araw-araw, mabuhay ka para sa Panginoon. Patuloy mong hanapin ang Kanyang mukha. Patuloy mong sundin kung saan ka tinawag ng Diyos. Dahil ang lahat ng tinatawag ng Panginoon ay hindi niya pinapabayaan. Ang mga naglilingkod sa Kanya ay patuloy niyang pinagpapala. Binibigyan ka ng kasiguraduhan ng Panginoon sa mga oras na ito na kaya mong malagpasan ang bawat araw na daraan. Hawak ni Lord ang kayong kamay sa mga oras na ito at tinatapik ka sa inyong likuran. At ang mga wika ng Panginoon, andito ako, sasamahan pa rin kita. Huwag mo hayaan ang mga alalahanin mo ang patuloy na laman ng iyong isipan. Huwag mo hayaan na ang mga alalahanin na yan ay hindi mo makita ang mga napakagandang plano inilatag ng Diyos sa buhay mo. Yan ay mga balakid lamang, pero ang maglingkod ka sa Panginoon, ang sundin mo ang Diyos, diyan mo makikita, grabe pala ang plano ni Lord. And Lord, today, 10 na mga kapatid ko naglilingkod sa inyo, mga kapatid ko nananampalataya sa inyo, Panginoon, muli kaming nananampalataya sa iyo. O Diyos, kami humihingi ng kapatawaran. Nabubulag kami ng mga alalahanin sa buhay namin, sa pamilya namin, sa trabaho, sa pag-aaral. Natatakot kami, Panginoon, at gusto namin itong i-address sa mga oras na ito. Lord, umahayaan na mabalot kami ng takot dahil nagtitiwala kami sa iyo muli. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa aming buhay. Ikaw na, Panginoon, ang gumawa ng paraan para sa amin. Lord, ikaw lang ang gusto namin. Sa iyo lang kami maglilingkod. Sa iyo lang kami mabubuhay. Panginoon, sa araw na ito, Lord, ikaw ang rason. Ikaw ang agenda namin. Panginoon, maraming salamat. Kung ang mundo ay punong-puno ng alalahanin, punong-puno ng problema, Panginoon, andito kami. Hindi kami sasabay sa kanila. Dahil ang gusto namin, makasabay para sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa iyong makapangyarihang salita. Salamat, Lord, binibigyan mo kami ng kasiguraduhan. Akay mo ang buhay namin. Panginoon, hindi na kami matatakot pang muli.
Panginoon, paglabas namin ng simbahang ito, Lord, dala-dala namin ang kasiguruduhan at kapayapaan, kalakasan, kagalingan, kapangyarihan na nagmumula po sa inyo. Panginoon, purihin ka sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, Lord. Dito namin tatapusin. Hindi kami after sa kung anong kaya mong ibigay. Hindi kami after sa blessing. Hindi kami after, Lord, kasi may hinihingi kami sa'yo. Lord, after kami sa'yo, ikaw ang gusto namin, Panginoon. Ikaw, Lord. Ikaw lang, Lord, ang gusto namin, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat dahil meron kang binubuhay na pananampalataya, ginigising na pananampalataya sa mga oras na ito. At dadalangin ko lahat, bawat isa sa amin, ikaw ang laman ng puso't isipan. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen.